Before Abraham was, I am. Before Abraham was, I am. Basahin man natin ang buong Biblia, diyan lamang mauuwi ang lahat. The Lord is the great I am. Amen? Amen? Naniniwala ka ba? The Lord Jesus Christ is the great I am. Sabi ng Panginoon, doon sa mga Pariseo, Eskriba, doon sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, inaangkin niyo ang inyong ama ay si Abraham, subalit ayaw niyo namang sumampalataya sa akin. Hindi ba ninyo nalalaman na bago pa nga si Abraham ay ako nga? Katulad din naman ng mga nabanggit kanina sa pag-aaral ng ating Biblia, na siya rin yung napakilala kay Moses at ipinatotoo ni Moses na nagsabi ng ako nga ang siyang si ako nga. I am who I am. I am what I am. I will be that I will be. I am that I am. In effect, sinasabi ni Lord, I am the never-changing God. I am the always faithful one. And I will always be with you. Come what may. Pagpana mo na natin ang Panginoong Jesus. Before Abraham was, I am. Kaya nga marami pong mga Bible scholars na nagsasabi na yung salitang Yod, He, Vav, He, doon sa Hebrew picture letter, kasi po alam mo po sa wikang Hebreo, o sa Aleph, Bet na tinatawag, sa Greek, meron tayong alphabet. Pinadapyan ang wikang Ingles. Sa Hebrew, ang tawag po sa mga letters na yun ay Aleph, Bet. At yung salitang Yahweh na may katulad o kaparehong root word na Eye, Esher, Eye, Haya. Alam niyo po ba yung Yod, He, Vav, He sa picture letter ng Hebrew? Ang ibig sabihin nun ay, behold the hand, behold the name. So, pinapakita lamang na hindi lamang siya Diyos ng bansang Israel, Diyos ni Moses, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos na siyang tapat sa kanyang tipan sa bayan ng Israel, siya rin yung Panginoong Diyos ng mga hentil na makikita ng lahat sa pamamagitan ng kanyang kamay na ipinako. Behold the hand, behold the name. Yod, He, Vav, He. Kaya nga sinasabi rin na, kaya yung sinasabi, I will be that I will be. Sa bayan ng Israel, napakilala siya, napakita siya in a burning bush, napakita siya, napakilala siya sa pamamagitan ng kanyang mga himala, napakita siya, napakilala siya sa pamamagitan ng pagkakaloob ng tinapay araw-araw, may inom na tubig araw-araw, at sa iba't ibang mga himala. Ito yun. Hindi lamang siya bumaba sa katuturan na hinirang niya si Moses upang alisin ang bayan ng Israel sa pag-aalipin, siya rin ay tuwiran, lantaran, at literal na bumaba, nagkatawang tao, naparito, naging sakdal, bagamat siya ay sinasabing nagkatawang tao, sakdal sa pagkatao, subalit siya'y walang kapintasan, walang kasalanan, at siya ang tumubos sa sangkatauhan. Palapakan na natin si Lord. Romans 3:12, Romans 6:23, kailan po tayo nagkasala? For all have sinned and have fallen short of God's glory. And the wages of sin is, ano po? Death. Kaya alam niyo ba, kung wala kang Jesus sa puso mo, you're still under death sentence. Merong death sentence ang lahat at bawat isang wala kay Kristo, wala sa pananampalataya kay Jesus. Kung nananatili pa rin sa kasalanan, sa katigasan ng puso, sa mga rebelyon, sa pagsuway sa kanyang mga salita, we're still under the devil's control. We're still under slavery of the enemy. At mananatili pa rin yung mga sinasabi o tinatawag na bigat, sumpa, dahil nasa kasalanan
And only Jesus liberates. Amen? Only Jesus saves. Only Jesus sets free. Si Lord lang ang makakapagpalaya sa'yo. Wala nang iba. Kantahan na natin sila. Sabi mo sa katabi mo, kung nasa kasalanan ka, palalayain ka ni Jesus. Amen? Kung nabibigatan ka, palalayain ka ni Jesus. Kung nagugulumihanan ka, palalayain ka ni Jesus. Kung ikaw ay nasa pagkaalipin ng bisyo o anumang bagay na hindi mo kontrolado at wala kang kakayang maging mananagumpay, si Jesus ay naparito upang palayain ka sa iyong mga kasalanan. Amen? Sa lahat ng iyong kabigatan, sa lahat ng kawalan ng iyong pag-asa. Kaya nga kanina yung binasa po natin sa Exodus chapter 3, doon lalo sa 8 and 9, meron pinabanggit na doon na Moses on verse 7, I have seen the affliction of my people. I have heard their cry. I am concerned with them. Nakita ko, narinig ko, at concerned ako sa kanila. Amen? Eh yun, alam niyo po, ano lang yun, physical na pagkaalipin. Of course, they are also spiritually in bondage. Pero isang bagay na sinabi dyan ni Lord. From verse 8 and 9, sa ibang translation, I am come down. Sa ibang translation, I have come down. Ako ay bumaba. Kaya pala nung pagkanto mo, sabi ni Lord sa John chapter 3, walang pumanhik, kundi yung bumaba. At walang no man has ascended on high, but he who descended from high, even the Son of Man who is on high. Walang umakyat, kundi yung bumaba. Bago pa siya pumarito, bumaba na siya para sa bansang Israel. Pinalaya niya, pero hindi na para sa kanila. Because the people of Israel were raised to become the priestly nation for the Gentiles. Para ako at ikaw at tayong lahat ay maligtas. Palpakan na natin si Lord.